AIM Global, Alliance in Motion Global. So, within the next few minutes, ladies and gentlemen, you'll be encountering a very, very good opportunity. Opportunity po ito para mabago yung buhay nyo. Why are we saying that this is a very good opportunity? Last year, para lang po historical background, last year when we created AIM Global, Alliance in Motion Global Incorporated, March 18, 2006, ang goal po namin is really to develop skills sa mga tao. To develop potentials in each and every one of you. Ano po narating namin? Ladies and gentlemen, on our very, very first year, March 18, 2007, we created 15 millionaires. 15 milyonaryo. Isa na po rin si Chris na nagpakilala sa akin. And these millionaires na sinasabi ko sa inyo, ito yung mga taong simpleng-simple lang. Mga taong tulad nyo na minsan sa mga buhay nila, umupo sa mga bangkong yan. Paano umupo? Tulad ng pagkakaupo mo, nakaganyan. Di ba? Nakaganon. Nag-iisip, pakakainin kaya ako rito? Di ba? Maiba ako. Nagugutom na ba kayo? O, lilipas din yan. Diba? Lilipas din yan. Ang nakakatuwa, mga kapamilya, yung mga simpleng taong tulad niyo, ano nangyari? Tinuruan namin magnegosyong AIM Global na bago yung buhay. Sino po yung isa sa kanila? Si Chris. Yung isa po sa kanila, si Mr. Roland Bangkil. Sino si Roland Bangkil? Security guard. Taga Cagayan de Oro. Bisaya. Security guard 7 to 8 years ago. Kumikita ng 5,000 a month. Nung nakilala ko siya, sabi ko, Roland, gusto mo bang mabago buhay mo? Sabi niya, oo. Sabi ko, saan ka ba nagtatrabaho? Sa bangko. Sabi ko, magkano sweldo mo? 5,000. Sabi ko, parang magkakatunog ha. Diba? Sabi ko sa kanya, kung willing kang mabago buhay mo, willing ka bang makinig? Ay, siyempre naman, sabi nga, nakinig. Ano po nangyari kay Roland? Iniwan yung pagiging security guard. Ano po nangyari? After 6 to 8 months, he was earning 200 to 300,000 pesos a month. Bumili ng 4 na sasakyan, bumili ng bahay at lupa sa likod ng SM City, Cagayan de Oro. That was after 6 to 8 months, starting when we created this company. Today, Roland is one of our top earners. Medyo iba na si Roland ngayon. Ayaw niya nang manirahan sa Cagayan de Oro. Ang ginawa niya, bumili ng bahay at lupa sa Las Piñas. Manila boy na siya. Nagtayo ng mansyon sa Las Piñas, may swimming pool. Security guard, magkano kinikita ni Roland ngayon? Roland right now is earning 500,000 pesos a month. Bisaya. May Bisaya ako ba rito? Can I share this of hand? Wag ko kayo mahiya. Yung iba nahiya na. Sabi kong Bisaya, ay na magtaas ng kamay. Di ba? Nakakatuwa. Last week, nandito si Roland. Alam mo yung sabi ni Roland? AIM Global, grabe, power. Sabi ko, bro, buti yung karne, lumalambot. Yung dila mo, tigas. There are those people na nabago yung buhay nila. Roland Bangkil, Andy Yakat, taga-Kabanatuan, factory worker sa Taiwan. Kumikita ng 20 to 30,000 pesos a month as a factory worker. 2 taong hindi umuwi sa Pilipinas. Pagdating ng Pilipinas, ayaw na bumalik. Sabi ko, bakit? Ano ba trabaho mo sa Taiwan? Dok, mahirap na madali. Bakit madali? Aircon. Computer factory yung pinagtatrabahoan namin. Madali lang, taga-kabit lang ako ng microchip. Sabi ko, ano mahirap doon? Bawal umihi. Habang umaandar, yung pinagkakabitan niya ng microchip, bawal umihi. Paano pag ihing-ihi ka na? Tiisin mo. Pag hindi mo na kaya, maglagay ka ng bote. Tiisan, 2 taong tiniis, pagbalik ng Pilipinas sa Kabanatuan, may nagturo ng negosyo namin. Akalain mo natutunan. Ano nangyari kay Andy Yakat ngayon? Today, Andy is earning 200,000 pesos a month. Taga Kabanatuan. And there are those people na medyo professional, the likes of Bay Galang. Professional engineer ang trabaho niya. Sabi niya sa akin, Doc, as an engineer, pag may kontrata, may kita wala. Meron. Pero pag walang kontrata, may kita wala. Wala. Pinag-aralan yung negosyo. Today, Bay Galang is one of our top earners earning 300 to 400,000 pesos a month. May mga estudyante rin kami. The likes of Richie Tonggol. 23, 24 years old, taga Baguio. 5th year engineering student. Ang maganda dito mga kapamilya. Estudyante sa umaga, negosyante sa gabi.
Richie is earning 200,000 pesos per month. Estudyante. Hindi mo ba medyo nakaka-insulto? Why? Professional eh. Hindi professional. Estudyante, nagtu-200,000 pesos a month. Some of you sitting right here are probably professionals but not even earning 10% of what is earning. Ayoko na patagalin. But what I can tell you in the future is this. Malapit na po dumating ang second year anniversary ng AIM Global, which would be March 18, 2008. Our goal is very, very simple. On March 18, 2008, ang goal namin, mag-create ng 100 milyonaryo. Payag ba kayo? Kasama kayo ron? Parang ayaw. Yung iba medyo, milyonaryo. Kikita pa talaga ako rito. Di ba? Lalo na yung ganyang upo. Naku, gaganong-ganon. Ba't ba ako napunta rito? Di ba? Yung mga ganyang upo. Naku, bibigyan ko na ako kayo ng tip, mga kapamilya. 8 taon na namin ginagawa to. 8 taon ko na ginagawa ito. Full-time. Sino po ba ako? My name is Ed, and I'm a doctor by profession. I'm a graduate of PLM, Pamantasan ng Luzon na Maynila, 1998. I passed the board exam 1999. I have a family medicine background from Hospital ng Maynila. Ang mga hospital affiliations ko po, mostly government. Hospital ng Maynila, East Avenue Medical Center, Jose Reyes, San Lazaro, and Makati Medical Center. At the peak of my medical career as a full-time professional physician, I was earning around 80,000 pesos a month 7 to 8 years ago. Matanong ko lang kayo, mga kapamilya, if you're earning 80,000 pesos a month 7 to 8 years ago, ano po ba yun? Malaki, maliit? Malaki. But the problem is this, wala kong ka-oras-oras sa sarili ko. I was earning 80,000 pesos a month, pero ang love life ko, bokya. Bakit bokya? Ang clinics ko po, Monday to Saturday, 7 to 11. 7 ng umaga hanggang 11 ng gabi. You might be asking, Doc, ang laki-laki ng kinikita mo, you're earning 80,000 pesos a month, and yet wala kang girlfriend. Aber, kayo lumaki sa kalagayan ko. Kumikita ka ng 80,000 pesos a month 7 years ago, saan ka hahanap ng matinong babae alas 11:30 ng gabi? Quezon Avenue. Hi, pwede makapagkilala? My name is Doc Ed. Ano sasabihin ng babae? Short time, overnight. Di ba? During my height sa pagkabinata ko, naku, wala. Mahirap. So sabi ko, kailangan magkaroon ako ng maraming oras until I was invited to a similar seminar like this. May nag-imbita rin sa akin pasyente ko. Sabi ng pasyente ko, Doc, busy ka? Sabi ko, super busy. Wala akong kaoras-oras sa sarili ko. Sabi, Doc, ito seminar, time management seminar. Pagpunta ko sa seminar, tulad din ganitong seminar. Sabi sa akin, time management seminar. Sabi ko, sino kaya a-attend dito? Malamang mga doktor, mga nurse, politiko, negosyante, entrepreneurs, mga taong walang oras. Tama po ba? Sabi ko, baka mga negosyante to. Habang papunta ngayon ako, iniisip ko, naku, baka may magandang babae pa, maliligawan ko pa. Ito ngayon ang problema, ginawa sa Makati Shangri-La Hotel. Malapit sa Makati Med. Attend kagad ako. Pagbukas ko ng pinto, naku po mga kapamilya, yung umattend ng seminar, walang kainte-interes ng pagbumuka. Alam niyo ba, itsura ng walang kainte-interes? Tignan mo yung katabi mo. Huwag ka mahiya, tignan mo yung katabi mo. O yung sa kabila, tignan mo. O, di ba? Yan ang may interes. Okay naman, di pa ako tapos. Yan ang may interes. Nakakatuwa. I attended that seminar and I met a person, Amerikano, by the name of Nathan. And this person, siya po yung nagturo sa akin ng financial freedom business. Sarap pakinggan, no? Financial freedom business. Sabi ko, hindi ko kailangan ng pera. I was earning 80,000 pesos a month eh. Would you like to offer me time freedom business? Sabi ko, ba yan ang gusto ko? Time freedom para magkaroon ng oras para sa sarili ko. Ginawa ko po yung negosyo niya. And the rest was history. Ano po nangyari sa akin? Lahat po ng clinics ko, iniwan ko. Ginawa ko itong negosyo full-time. At the peak of my business career, ladies and gentlemen, I was earning $17,000 per week. Matanong ko lang po, gusto niyo ba kumita ng ganun kalaki?